Magandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kaniyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website na gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita o unang beses o makailang beses na kayong dumadalo ng aming pananambahan dito sa GFC, welcome at ikagagalak po namin na makausap kayo, makilala at masagot kung mayroon man kayong mga katanungan mamaya pagkatapos ng formal na time ng ating pananambahan. Muli po welcome sa GFC. Ngayong hapon ay pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Ecclesiastes. Si Pastor Peter Martin ay mangangaral mula sa Ecclesiastes chapter 9 verses 11 to 18. Sabi sa awit 46, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig, magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay Kaniyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang Kaniyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Maging pagbabaka at ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, tapat dapat niyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan ay pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Mga minamahal, binigyan tayo ng Diyos ng mga salmo at himno upang tayo'y turuan, aliwin at palakasin ang loob at madalas din ay pakumbabain upang muli nating matagpuan ang ating lakas at pagtitiwala hindi sa ating mga sarili, kundi sa Diyos lamang. Kapag tayo'y umaawit, hindi lamang ito para sa ating sarili, kundi sama-sama nating ipinahahayag ang ating pananampalataya kaisa sa mga tinig ng lahat ng bayan ng Diyos sa bawat salinlahi. Tayo po ay tumayo at sama-sama nating awitin ang ating pananampalataya. Ang Diyos natin ay muog na matibay. Diyos natin ay muog na matibay, di natitinag ng tanggulan. Sa ating laging
Mga minamahal, tayo'y lumalapit sa Diyos sa oras ng ating pangangailangan. At ito'y bawat sandali ng ating buhay. Ang Panginoon ay nanatiling malapit kahit nabibigo ang ibang mga tumutulong at naglalaho ang ating mga kaaliwan. Tayo'y umaawit bilang mga mananampalatayang laging naghahanap ng nananatiling presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Ating awitin, samahan mo. Samahan mo sa pagtakip silim ang kagdiliman ay lumalalim. Panginoon, tanging kaaliwan, o aking tulong ay iyong samahan. Matuling lumilipas ang araw, ang kagalakan ay napaparang. Laganap ka, sira at pabago, di nagmamaliw, samahan mo ako. Kailangan ko ang iyong pagsama sa biyaya'y ingatan sa sala. Tanging ikaw, gabay ko't kanlungan. Pagulap umaraw, iyong samahan. Di natatakot sa aking kaaway, sa bighati may di nalulumpay. Nasaan ang timo ng kamatayan? Magtatagumpay kung iyong samahan sa kamatayan. Mamasdan kong krus, bawiin mo ang takot at lungkot, at pagsikat ng bagong umaga. Walang hanggan kang makakasama. Amen. Ang atin pong pananampalataya ay nakasandig sa kinawanan ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay buhay, tayo'y binibigyan ng lakas ng loob upang harapin ang bukas at
may pag-asang higit pa sa buhay at kamatayan. Hindi tayo namumuhay sa pagwawalang bahala sa mga pagsubok ng buhay, kundi sa pagtitiwalang ang ating mga buhay ngayon at magpakailanman ay nasa mga kamay ng muling nabuhay na Panginoon. Ang Diyos Anak, kusang nanao, pagkat tayo'y Kanyang mahal. Doon sa krus, tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko, dahil hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong silang, pusong inay nagagalak, ngunit lalo kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y
manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Unang Samuel, Kabanata 2, talata 1 hanggang 10. Si Ana ay nanalangin din at sinabi, "Nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking lakas ay tinataas sa Panginoon. Tinutuya ng aking bibig ang aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba maliban sa iyo. Walang bato gaya ng aming Diyos. Huwag na kayong magsalita ng may kapalaluan. Huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, at ang mga kilos ay kanyang tinitimbang. Nabali ang mga pana ng mga makapangyarihan, ngunit ang mahihina ay nagbigkis ng kalakasan. Ang mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, subalit ang dating gutom nila'y naparam. Ang baog ay 7 ang isinilang, ngunit ang may maraming anak ay namamanglaw. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ay nagpaparangal. Kanyang ibinabangon ng dukha mula sa alabok. Tinataas niya ang nangangailangan mula sa bunton ng abo upang sila'y paupuing kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan. Sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon at sa mga iyon ay pinatong niya ang sanlibutan. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay ihihiwalay sa kadiliman. Sapagkat hindi dahil sa lakas na ang tao'y nagtatagumpay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay madudurog. Laban sa kanila, sa langit siya'y magpapakulog. Hahatulan ng Panginoon ang dulo ng lupa. Bibigyan niya ng kalakasan ng kanyang hari at itataas ang kapangyarihan ng kanyang hinirang. Unang Samuel, Kabanata 2, talata 1 hanggang 10. Maaari na po kayong umupo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, na nakikita niyo po ang lahat. Na kayo po ang may kapangyarihan sa bawat isa, sa bawat lahat ng pangyayari sa aming buhay, sa Pilipinas, sa buong mundo. Naghahanga po kami sa inyong soberanya sa lahat ng bagay, maging sa kalikasan or sa nature, Panginoon. Pag tinitignan po namin ito, hayaan niyo nga kaming makita ang inyong kagandahan, ang inyong kabutihan, ang inyong kaalaman. Salamat na meron kayong soberanya, Panginoon Diyos, sa lahat ng bagay. Maging sa digmaan dito sa Middle East, maging sa presyo, Panginoon Diyos, ng krudo at saka ng gasolina. Kayo po ang may kapangyarihan sa lahat. Naghahanga po kami dahil sa inyong anak, dahil sa inyong kaalaman, dahil sa inyong binigay sa amin na Diyos na banal na Espiritu. Nakikita po namin ang inyong katangian ng providensya or providence sa aming mga buhay, pati sa kasaysayan ng mundo. Ang inyong layunin lamang, Panginoon Diyos, ang masusunod sigurado. Salamat, Panginoon Diyos, na meron po kaming Diyos na hindi gawa sa bato, na nakikinig po sa amin, na siya po ay nasa throne room, kung saan may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nangyayari, kahit na minsan hindi po namin nauunawaan ang mga ginagawa po ninyo. Bagamat, Panginoon Diyos, nagbigay na nga po kayo ng inyong anak
para magdanak ng dugo para sa amin. Para kung sino man lumapit sa Kanya, Panginoon Diyos, na may pagpapakumbaba at naghihingi ng patawad, Panginoon Diyos, ay iyong ililigtas. Kami po ay humihingi po ng patawad sa araw na ito, sa hapon na ito, sa oras na ito, sa minuto na ito, Lord God. Lagi po kaming minsan nakakampante po kami sa aming mga gawain. Sa aming mga isip, minsan hindi po maganda ang na aming naiisip. Sa aming mga puso, Panginoon Diyos, nalilihis po sa inyo. Sa aming mga mata, minsan may nakikitang masama. Sa aming lakas, hindi po namin na ibibigay po sa inyo ang tanging nararapat, O God. Lahat po kami mula sa inyo, sa mga elders, sa mga pastor, hanggat sa mga workers, hanggat sa lahat po ng tao, hanggat sa mga bata, Panginoon, lahat po kami ay nagkasala at humihingi po kami ng kapatawaran. At the same time, nagpapasalamat po kami na biniyayaan mo kami, Panginoon Diyos, ng isang paraan kung paano po kami makakapagsamba po sa inyo na may buong katapatan, kapayapaan, Panginoon Diyos, ginhawa, aircon, napakainit sa labas, pero Panginoon, nandito kami. Napaka-komportable. Baka nga makatulog sa sobrang komportable, ngunit nagpapasalamat po kami na binigyan niyo kami ng GFC. Sa umaga, sa hapon, Panginoon Diyos, na ang kapatiran, Panginoon Diyos, ay lahat po kami nakatingin lang po sa inyo. Naalala namin ang ibang aming mga tapat na simbahan sa buong mundo na hindi po nagkakaroon ng ganitong kapayapaan, na hindi po ganito ka-komportable, Panginoon. Itinataas po namin ang mga churches, lalo na yung mga faithful po sa inyo, sa China, kung saan bawal, sa Middle East, kung saan kailangan pa ng lisensya, pahirapan, Panginoon Diyos. Sa Nigeria, Panginoon Diyos, kung saan pinapatay minsan, pinapasok ng Armalite. Protektahan niyo nga po ang mga kasamahan naming na may pananalig kay Kristo. Kami napaka-blessed po namin dito. Salamat, Panginoon Diyos, ang aming mga puso ay panatag dahil kinakanta nga namin, siya ay nabuhay muli. Salamat po, Panginoon Diyos, na maaari po kaming umawit ng may katiyakan dahil muling nabuhay ang inyong anak. Ang ibig sabihin po nun ay lahat ng sinabi ng anak Diyos na si Jesus ay totoo at mangyayari kung hindi pa nangyayari. Salamat na sinabi niya, ililigtas niya kami kung kami ay magkakaroon ng faith or pananalig sa Kanya. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa aming afternoon service, Lord. We ask, Father God, that you continue to work in us. Alam niyo po, ang bawat isa dito sa hapon, marami po sa amin nangangailangan, Panginoon, pang financial. We pray that you meet us and provide for us. Sa iba po sa amin ay may concern with our health, Lord, would you heal us? Strengthen us. Yung iba po sa amin, emotionally, we are struggling inside. Kayo rin po bahala sa aming pag-iisip. I-align nyo nga po ang aming pag-iisip sa tama, sa karunungan na nanggagaling po sa inyong salita. At hinihingi po namin today, Lord God, na ang banal na Espiritu ay siyang manguna sa bawat puso at isipan at aming mga mata upang maunawaan namin ang inyong mensahe for today. Sana ang inyong anak lamang ang mabigyan ng luwalhati at parangal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. By the way, alam mo, napakasarap kumanta kasama yung mga bata. Sarap, no? Parang ang sarap nyo
Meron kayo homework sa akin bago ako magsimula. Yung kinanta natin huli, kunin nyo kay Ate Tiffany ang mga lyrics at pag-aralan niyo mabuti kung ano sinasabi. Maganda yan. At maganda yan, yung bakit nabuhay muli si Kristo. Kaya tayo po nandito lahat, ay dahil nabuhay siya muli. Kung hindi siya nabuhay muli, edi kanya-kanya na tayo. Tama? Oh. Yun. Hindi ako nasagot, pero sana maintindihan nila. Ang ating title for today, ang katiyakan na walang kasiguruhan. The certainty of uncertainty. Yan ang title po natin kanina sa English. At kung sino man makatayo, aanyayahan ko po kayong tumayo para magbigay ng respect for our Tagalog service and our Tagalog verses for today. Ecclesiastes chapter 9, verses 11 to 18, reading from the Ang Biblia Tagalog version, 2001. Verse 11 to 18, and I start, sisimula ako sa verse 11, at sinasabi po dito ng banal na salita, mula akong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa matutulin, ni ang paglalaban man ay sa malalakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, ni ang kaloob man ay sa taong may kakayahan, kung hindi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Kagaya ng mga isda na nahuhulin sa malupit na lambat at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga tao ay nasisilo sa masasamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Nakita ko rin ang ganitong halimbawa ng karunungan sa ilalim ng araw at ito'y naging tila dakila sa akin. Mayroong isang maliit na lungsod at iilan ang tao sa loob niyon. May dumating na dakilang hari laban doon at kinubkob iyon at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon, parang siege. Ngunit natagpuan roon ang isang dukhang lalaking pantas at iniligtas niya ang kanyang karunungan ang lungsod. Gayon may walang nakakaalala sa dukhang lalaking iyon. Ngunit sinasabi ko na ang karunungan ay mas mabuti kaysa kalakasan, bagaman ang karunungan ng taong dukha ay hinamak at ang kanyang mga salita ay hindi pinakinggan. Ang mga salita ng pantas na narinig sa katahimikan ay higit na mabuti kaysa sigaw ng pinuno sa gitna ng mga hangal. Ang karunungan ay may mas mabuti kaysa sa mga sandata ng digmaan, ngunit sumisira ng maraming kabutihan ang isang makasalanan. Maaari na po kayong pumupo. Kung gusto nyo nakatayo lang, okay din lang kasi hapon na. Baka masyadong malamig aircon, hindi naman. Sakto lang naman. Okay, sige. May papakilala ko po sa inyo isang lalaki. Siya'y patay na. Siya'y nabuhay noong 1828. Ang kanyang pangalan ay si Horatio Spafford. Okay? Horatio Spafford ang pangalan niya. Siya ay isang taga New York sa Amerika, ngunit dun siya nagnegosyo sa Chicago. Ang pangalan ng asawa niya ay si Anna. Si Horatio at saka si Anna. Noong 1870, si Horatio Spafford ay naging isang senior partner sa isang malaking law firm at nag-invest siya sa lupa or sa real estate sa Chicago. Habang nangyayari yun, siya ay isang elder sa Fullerton Presbyterian Church. Kaibigan niya kung alam niyo sa Chicago, si Dwight L. Moody, si D.L. Moody ay taga dun din. Magkasabayan po sila. Kaibigan po siya. He lived a happy life with a lake view sa kanyang bahay with his 4 daughters. Maaari nating sabihin ay talagang life was really going well.
But on October 8, 1871, may isang baka which was being milked ay biglang sinipa ang isang lampara sa O'Leary barn at nahulog po yung lampara at nasunog yung barn at tumuloy-tuloy yung sunog na yun. At yun po ang tinatawag natin, ang alam ng history is the Great Chicago Fire. Dahil sa isang baka, sinipa yung lampara. Within 36 hours, 300 people were killed, 100,000 people ay naging homeless, 200 million US dollars ng property ay nawala. Kasama na ang pag-aari at real estate ni Horatio Spafford at ang kanyang lahat ng investment sa kanyang law firm. Pagdating ng 1871 nangyari ito, pagdating ng 1873, nabubuhay pa rin si Spafford. Inimbita siya ni Dwight Moody, D.L. Moody, para sumama sa isang revival service sa France. Kasama ang kanyang anak at ang 4 niyang four daughters. Si Annie, si Maggie, si Bessie, at si Taneta. Pupunta dapat sila sa France. In a late change of plans, si Spafford, pinauna niya ni si Anna at ang kanyang 4 na anak, Maggie, Bessie, Taneta, and Annie, pinauna niya. Dahil nga meron siyang business concerning yung mga problema dun sa Great Chicago Fire nga. While crossing the Atlantic Ocean from America to Europe, parang alam niyo na kung saan papunta yung aking storya. Ang barko na sinasakyan nila ay bumangga pa sa isa pang barko, the Loch Earn, killing 226 people. Na-research ko po ito sa Wikipedia at marami palang sikat na tao ang namatay dito, kasama na sa isang Chicago judge, congressman, ang isang scholar galing sa Princeton, isang French caricaturist, isang Venezuelan musician, lahat po yun, may mga pangalan, hindi ko na lang sinama. At ang kasama doon na namatay ay si Annie, si Maggie, si Bessie, at si Taneta. Si Anna, ang nanay nito at ang asawa ni Horatio Spafford, ay nahanap na clinging to a piece of wreckage sa gitna ng Atlantic Ocean. Nasagip siya ng ibang vessel at 9 days later, she was ashore. Doon, nagkable siya, wala pang text message, wala pang Viber at that time. There, she cabled her famous message that began, "Saved alone. What shall I do?" One of the witnesses, narinig daw siya, sinabi daw ni Anna, hindi sa Tagalog, tatagalugin ko na lang. Sabi niya, God gave me 4 daughters, and now He has taken them away from me. Balang araw, maintindihan ko rin kung bakit. Sakit, di ba? Si Horatio Spafford, nung nalaman kung ano nangyari, umalis siya kaagad. He left to go to this place, kung nasaan sana ang pupuntahan niya with D.L. Moody. And as he crossed the Atlantic Ocean, yung kapitan ng kanyang sinasakyan ng barko, sinabi sa kanya, Horatio, dinadaanan na natin yung lugar kung saan nalunod yung 4 mong anak. Passing over the spot where he lost his daughters. Ito, at this time, he wrote to his sister at sinabi niya, "We passed over the spot where the accident occurred, but I do not think of our dear ones there. They are safe folded, those dear lambs." Or, parang sinasabi niya, in 2026, safe na sila, nasa mabuti na silang lagay, kasama ang chief shepherd at ang mga inosenteng anak niya ay nasa magandang lugar. Si D.L. Moody naman,
nung narinig itong nangyari, pinuntahan ang mag-asawa, si Horatio and Anna Spafford. He met the couple in Liverpool to comfort the bereaved and was pleased to find, ang sabi nitong couple na to is, "It is well. The will of God be done." Less than 2 years later, Horatio Spafford penned the gospel hymn, "It is well." When peace like a river attendeth my soul, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to know, it is well with my soul. Hindi po ako naiinggit sa trahedya na nangyari sa kanya, ngunit naiinggit po ako sa kung paano siya tumugon at magresponde sa kabila ng trahedya sa kanyang buhay. Yan po ang kinaharap po natin ngayon sa ating mga talata. Ang katiyakan na wala tayong katiyakan. Ang katiyakan na wala tayong kasiguraduhan kung nakatayo pa ako dito next week o wala na. Hindi lang ako, pati kayo. Pati bata. Pati matanda. The certainty of uncertainty. Ang aking pag-aasa ay magkaroon tayo ng tamang pag-iisip. Paano mangyayari yun? Sa gitna ng isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan. We don't know. We don't know what will happen to us. Paano yun? Paano natin pagsasama-samahin itong lahat? Paano natin iisipin dapat ito? Makikita po natin sa ating mga talata. Kumbaga, last week, kung nandito po kayo sa hapon, si Pastor George ay parang naging part 1 yung kanya. Kasi very, very similar itong ating lesson for today. In fact, kung tinitignan po natin ng chapter 9 sa ibang mga sermon, ay parang isang buo yun. Mula sa chapter 9 verse 1 hanggang chapter 9 verse 18. Pero alam mo naman tayo dito, laging hinahati para mapag-aralan ng mabuti. At syempre alam naman natin may magandang aral ang lahat ng talata. So think of this as an extension of what we discussed in the previous sermons last week. Sa start ng chapter 9, pag tinitignan niyo yung inyong Bible, sa verse 3 pa lang, tinatalakay ng ating ni Kohelet ang hindi maiiwasang kamatayan. Ang sabi niya dito sa mga nauunang talata, sinasabi niya na ang ating may akda na hindi maaaring gamitin ng isang tao ang mabuti at masamang pangyayari bilang pamantayan kung ikaw ay mahal ka ba ng Diyos or hindi ka mahal ng Diyos. Kapag may mangyari sa iyong masama, hindi mo pwede sabihin, ay, hindi ako mahal ng Diyos. Kapag napakaganda, sinuwerte ka sa kasino. Sino ba nagkakasino? Joke lang. Hindi mo pwede sabihin, ay, minamahal ako ng Diyos. Hindi daw. Yun yung sinasabi last week. Ang bawat isa ay talagang lahat tayo may destinasyon. Bata, matanda, lahat tayo, libingan ang ating destinasyon. Yun ang sinasabi last week. Porkit may mabuting mangyari sa iyo, hindi ibig sabihin mahal ka ng Diyos. Porkit puno ka ng problema, hindi ibig sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Yun po ay yung naririnig natin last week. Di ba meron nga tayong nakitang halimbawa ng trahedya, ng aksidente ng mga taong matutuwid, na may moralidad? Hindi ibig sabihin hindi siya mahal ng Diyos, ni ang kanyang pamilya. Meron din tayong nakikita na hindi makatarungan na pamumuhay ng isang, DSWD contractor, di ba? Hindi natin pwede sabihin na mahal siya ng Diyos dahil hindi siya hinuhuli. Hindi eh. Yun ang sinasabi ni Solomon. Pagdating naman dito sa verse 11, pinagpapatuloy niya yung sinasabi niyang yun. At sinabi niya dito, muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhan ay hindi para sa matutulin, ni ang paglalaban man ay sa malakas, ni ang mga pantas
ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa mga matatalino, ni ang kaloob man ay sa mga taong may kakayahan, kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Sabi ni Solomon dito, muli kong nakita. Kahit si Solomon, alam, medyo repetitive ang kanyang tema. Di ba? Hebrew poetry, parang paikot-ikot. Pero ano sinasabi niya? Sabi niya, pamadaliin ko na lang, sabi niya, timer lang. Sorry. Kasama yun sa preaching para magising daw kayo. Sorry. Buti na lang gawa sa China. Ang sabi niya, sa mundong ito, ang isang kanais-nais na resulta ay hindi tiyak sa kabila ng pagkakaroon ng mabubuting kalagayan. Sa mga naunang talata na banggit, makikita ang matuwid, ang morally good, at ang morally bad, parehong resulta. Dito sa verse 11, parehong prinsipyo. Hindi rin natin nakikita, pero dito ginamit niya ang talento. Kadalasan, minsan inaasahan po natin ang magiging maayos ang lahat sa mga taong may natatanging kakayahan. Pag nakita natin sa bata pa lang, uy, magaling mag-basketball ito. Sigurado maganda buhay niyan. Minsan tama di ba? Uy, magaling mag-isip to, grabe. Grade school pa lang, kinukuha na sa Pisay, sa Philippine Science. Malamang maganda ang nito. Ngunit ang sinasabi ni Solomon, ng ating may akda, na hindi minsan totoo ito. It is not a guarantee of a good life. If we look at the verses, may 5 siyang karakteristik na binigay, di ba? The race is not to the swift, sa mabilis. The battle is not to the strong. Ang favor ay hindi lagi sa mga may karunungan o maabilidad. Kumbaga, sinasabi niya, hindi laging nananalo sa karera ang pinakamabilis. Hindi laging nananalo sa laban ang pinakamalakas. Huwag niyong asahan ng isang tao na may nakahihigit na pag-iisip na magiging mayaman. O kahit man lang ay mamuhay ng maayos. Ang matatalino ay hindi laging may tinapay. Ang katalinuhan ay hindi guarantee na maganda ang kanyang kita. At ang pagkakaroon ng maraming kaalaman ay hindi nangangahulugan makakabuti sa atin. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Solomon dito, ang kakayahan ng tao ay hindi guarantee na may tagumpay ka sa buhay. In short, there is no guarantee for success in life, even if you have good human abilities. Minsan nakikita natin sa society yan sayang galing sana, ganda na shooting Siyempre basketball yung mga analogy. Ang galing sumuntok talagang parang si Pacquiao, pero wala. Ginagamit lang dun sa kanto para maging siga. Si Solomon naman, nakita niya ito. Akala natin sa panahon lang natin, pero kahit si Solomon, he wrote down what he saw, what he experienced in that time. Sabi ni Solomon, the next phrase says, there is for time and chance overtake them all. Time and chance overtake them all. Whatever you think na okay na mangyayari, at the end, aabutan ka rin at aabutan. For there will surely come a time na may mas magaling sa'yo. Chances are, matatalo ka. Nakikita po natin yan sa Bible, kay David and Goliath. Akala ni Goliath, okay na siya lahat. Malakas siya, malaki siya. Grabe yung kanyang armor. Talo. The stronger one lost the fight. May story ni Asahel at saka ni Abner, yung general ng Israel. Sabi kay Asahel, he was as fast as a gazelle. Napakabilis na makbo. Ngunit nung hinabol niya si Abner, siya pa'y namatay. Alam mo, mula sa pananaw ng isang Kristiyano, nagdudulot ito ng problema. Hindi natin kinakailangan malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos. Minsan, naiisip natin, ano kaya ginagawa? Hindi na natin kailangan malaman. Gaano man tayo kalakas, katalino, marami pa ring bagay na masasama ang mangyayari sa atin sa buhay.
At hindi natin mahulaan kung ano mangyayari. Kung kailan mangyayari ang mga ito. Sa chapter 3, natutunan natin, sabi nga dito sa chapter 3, si Brother Carlo yata nag-preach ito, may panahon para sa lahat ng bagay, a time to enjoy, a time to rest, even a time to die. Dito sa chapter 9, sinasabi naman niya sa atin, hindi natin alam kung kailan darating ang panahon na yan. Ang panahon at pagkakataon ay aabot sa atin. Especially kung akala mo hindi ka aabutan, ang sinasabi ni Solomon dito, nakita ko na yan. Akala mo, kumpiyansa ka, aabutan ka din. Totoo po ito. Ang sabi nga sa Job chapter 1 verse 21, ang Panginoon ang nagbigay. Stop right there. Anong binigay ng Panginoon? Ang Panginoon ay nagbigay ng ating lakas, ng ating karunungan, ng ating katalinuhan, ng ating bilis. At ang Panginoon ang bumabawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. The Lord gave. The Lord takes away. Has taken away. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mindset ni Horatio Spafford po ito. It is well with my soul. We can assume that when God gives, He will take it back. Binigyan tayo ng Diyos. At siya din ang kukuha nito. Ang ating bilis, lakas, katalinuhan. Minsan pag binawi, masama na loob natin eh. Sabi nga sa verse 12, sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, you don't know. Nobody knows. Kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Hirap sa Tagalog. Kanina, hirap na ako sa English. Mas mahirap ako sa Tagalog. Di bale, sinabi ko kanina, ito yung huling-huling preaching ko sa Ecclesiastes. Makakangiti na po ako. Sunod po natin ang Acts. Kaya panoorin niyo akong dumugo dito. Iyan din ang halimbawang ibinigay sa ating mga tao. Di ba? Ang binigay niyang halimbawa kanina sa verse 12, para sa isda na nahuli sa net, sa lambat. Para sa ibon na nahuli sa bitag. Iyan din ang halimbawang ibinibigay sa atin. Ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa ating lahat. Darating ang panahon na ang mga pangyayari ay darating sa atin. Hindi natin mamamalayan. Tayo ay mabibitag sa isang masamang sitwasyon. Sa trabaho, baka mawalan ka ng trabaho, may iipit ka sa isang krisis, mawawalan tayo ng puhunan sa buhay, dadaan ka sa sakit, kamatayan, mamamatay tayo. Paghuhukom ang laging huli. At ang tanging Diyos lamang ang may alam, ang nakakaalam. Ngunit tayo hindi natin alam. Ang mga taong nakapaligid sa atin, ano sasabihin? Dapat sabihin nila, the Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Wala raw katiyakan, sabi ni Solomon. Ang buhay ay walang katiyakan. Ang masasamang bagay, hindi maiiwasan. Sa theology, natutunan natin nung Thursday sa PDF, nangyayari ito dahil sa original sin. Sin ni Adam and Eve. Kasalanan ni Adan. Ngunit hindi naman natin siya pwede sisihin. Kasi kahit ang ating kalikasan ay makasalanan din. Ngunit mayroon tayong mga banal na kasulatan na nagsasabi sa atin, it's telling us right now, expect the unexpected. Asahan ang hindi inaasahan. Kapag dumating ang kahirapan, hindi tayo dapat magulat. Kundi sumuko saan kung ano ang kalooban ng Panginoon. Isuko mo na lang, Lord, sa ito Alam ng iba sa atin, ang pinakapaboritong kong libro ay ang libro ni John Piper na ang pamagat ay Providence. Napakagandang libro. Hiramin nyo kay Sister Tiffany, sigurado may kopya yan.
Ganyang kakapal yun. At hindi ko isa-share lahat. Ngunit isa-share ko yung isang aspeto na sinasabi dito from my favorite book. Sabi niya, di ba biblical? Sabi ni John Piper to, ito yung theology ng one part of his book. Hindi ba't biblical na makita ang Panginoon na nagbibigay ng anak sa tao? Sa, let's say, kala Isaac. Di ba sabi sa Genesis chapter 25, and Isaac prayed to the Lord for his wife because she was barren. And the Lord granted his prayer, and Rebekah, his wife, conceived. Sino nagbigay? Si Lord ang nagbigay ng anak. Pakipakita nga ang dalawang ehemplo na para kay Leah and Rachel. Sabi sa Genesis chapter 29, nang makita ng Panginoon na si Leah ay kinapuotan, binuksan niya ang kanyang bahay bata. Subalit si Raquel ay baog. Sino nagbukas? Ang Panginoon. Next chapter, si Raquel naman. Inaalala ng Diyos si Raquel at pinakinggan siya at binuksan ang kanyang bahay bata. Then God remembered Rachel and listened to her and opened her womb. Sa Luke chapter 1, alam natin si Elizabeth, barren also. Zachariah, matanda na. Sabi sa verse 18 ng chapter 1 ng Luke, how shall I know this? Matanda na ako, sabi niya, ni Zachariah. At ang asawa ko matanda na rin, hindi na rin pwede magkaanak. Bali, wala naman sa Diyos eh. Sino nagbibigay ng buhay? Ang Diyos. Pero bakit? Pag binabawi na ng Diyos ang buhay, medyo pumapalag na tayo. Siya ang may kapangyarihan sa buhay eh. Bakit sa kamatayan medyo, Lord, ba't ganun? Ba't mo binigay sa akin to? Hindi naman tama, maayos naman ang buhay ko, hindi naman ako nagnanakaw eh. Hindi eh. At yun din ang sabi ng Biblia. Sabi sa Gawa chapter 17, 24 and 25, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yaman siya ang, gusto ko mabasa niyo ito, ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat ng buhay, bilang sustainer, bilang maker of the world, maaari niya itong ibigay at maaari niya itong kunin sa anumang oras at anumang paraan na naisip niya. At lahat ng kanyang kabutihan at karunungan ay makikita pa rin natin dapat. Sa kabila ng ating makikita mga trahedya, sa mga hindi inaasahan kamatayan, sa mga kwentong gone too soon, at sa lahat ng mga taong minamahal natin na sinasabi natin, sayang. Siya ang may kapangyarihan dito. Ang pagmamay-ari ng Diyos sa ating buhay, lalo na sa ating mga Kristiyano, ay dapat nasa unahan ng ating mga pag-iisip. Na sinasabi natin, the Lord gave, and the Lord has taken away. Deuteronomy chapter 32 verse 39, tignan nyo ngayon, ako sa makatuwid ay ako nga, at walang Diyos liban sa akin. Ako'y pumapatay. Ano raw? Sino nagsasalita? Si Moises o ang Diyos? Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay, sabi ng Diyos. Binasa kanina ng ating kapatid na si Ryan. 1 Samuel chapter 2 verse 6, ang Panginoon ay, ano daw? Tama ba to? Pumapatay at bumubuhay. Mga kapatid, kailangan po natin maunawaan at alisin po natin sa ating palagay na walang karapatan ang Diyos na bawiin ang ating buhay.
Oo, may karapatan po tayo sa isa't isa. Hindi ko pwedeng patayin ang ating mga kapatid. O kahit aking kaaway, pag hindi naman gera. May karapatan kayo sa buhay ninyo na may kaugnayan sa ibang tao. Ibig sabihin, hindi naman natin basta-basta na lang kunin ang buhay ng ibang tao. Meron tayong parusa dyan, di ba? Kaya nga may capital punishment. Sabi sa Genesis chapter 9 verses 5 and 6 na bawal, you cannot take a life of another person. Ngunit sa Diyos, magagawa niya ang anumang nais niya. Hindi siya obligado gawin ang lahat para masagip ka lang. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang buhay natin ay atin upang mamuhay ng malaya at hindi ito pag-aari ng iba, lalo na sa mga Kristiyano. At nararamdaman natin na kahit ang Diyos ay wala kang karapatan kunin ang aking buhay kapag maayos naman ang aking kalagayan. Hindi naman ako kumakain ng lechon kawali everyday. Hindi naman ako nagpupuyat. Bakit ako bibigyan ng ganito? At kung kinuha ng Diyos ang buhay ko, o nagdala sa akin ng isang bagay na kakilakilabot, o kung hinayaan niya ang isang trahedya mangyari sa akin, na tumama at maapektuhan ako, sasabihin natin, nagkamali ka, Lord. Bakit ako? Mga kapatid, hindi po yun ang pananaw ng Diyos. Hindi iyan ang pananaw ng Biblia. Sabi ni John Piper again in the Book of Providence, it is as though somewhere these Christians were taught that God does not take human life. He does. It is as if though they have never read their Bibles. Tayo po yung tinutukoy. Mga kapatid sa hapon na ito, bakit ko po tinatalakay at bakit tayo napunta rito? Ay gusto ko harapin natin the certainty of uncertainty in each of our lives here this afternoon. At sinasabi at inilalahad ni Solomon sa mga talatang ito, gamit ang soberanya at otoridad ng Diyos sa kamatayan. Ito yung ating pangontra sa kawalan ng katiyakan dito sa buhay natin na ito. Di ba? Ang buhay natin ay buhay ng Diyos, para sa Diyos. Ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. At hindi natin talaga alam kung kailan aalisin ng Diyos tayo dito sa mundong ito. At na maaari niya itong kunin anumang oras at sa anumang paraan niya gusto. Kung ano nais niya eh. Pero alam natin with purpose lahat ng purposeful sovereignty, ang lahat ng gagawin ng ating Panginoon. His will is good, pleasing, and perfect every day, every time, until eternity. Kailangan natin seryosohin isipin ang gawain natin sa mundong ito. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, and this is our lesson, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Anong gagawin mo? Eat, drink, and be merry? Hindi po. Kabaliktaran. Anuman masumpungan gawin ng inyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol na iyong patutunguhan. In English, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Ang mga kakayahan at mga biyayang ipinagkaloob sa atin ay dapat gamitin laban sa isang pakiramdam na wala tayong katiyakan. Wala akong katiyakan, hindi ko alam kung kailan ako kukunin. Abay, lalong I will seize the day. Lalong gagawin ko lahat para magawa ko ng tama. Hindi tayo dapat maging tamad sa paggamit ng ating mga kamay. At masasabi ko ang espetong ito ng paggamit ng ating kamay ay nakakaapekto sa larangan ng ating pang-araw-araw. It's not only sa pag-share ng gospel, dapat mag-share ako ng gospel. Hindi ko alam . Sabi
ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 verses 11 to 12. Baka kailan na lang, baka mas-snare ako, para ako ng isang isda na nakuha na lambat, hindi ko alam. So, magsishare ng gospel. Tama po yun. Pero beyond that, even in the aspect of our work, sinasabi po dito sa atin ay hindi dapat lagi natin gawin ng lahat ng ating kalakasan. Do it with excellence. Everything we go into. Coaching, do it with excellence. Driver ka ng jeepney, do it with excellence. Housewife ka, do it with excellence. Sabi sa Juan chapter 9 verse 4, kailangan natin gawin ang mga gawa niyong magsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. In English, we must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. That's why Ecclesiastes chapter 9 verse 10 says, whatever you are doing with your hands, do it with all your might. May uncertainty ka, wala kang katiyakan sa buhay, edi lalong go hard ako. Just do it, sabi na Nike. Pero hindi po tayo natatapos doon. Meron po tayong mga talata. Hindi ko na itatapon ng aking cellphone. Huwag kayong mag-alala. Wala pa tayong kapalit. Walang halaga. Kanina walang katiyakan, ngayon walang halaga. Walang pasasalamat or unappreciated. Basahin natin ang 4 na talata. Nakita ko rin ang ganitong halimbawa ng karunungan sa ilalim ng araw at ito'y naging tila dakila sa akin. Mayroon isang maliit na lungsod at iilan ng tao sa loob niyon. May dumating na dakilang hari laban doon at kinubkob iyon at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. Alam mo nangyayari dito? Di ba yung mga wars nung araw? Pag may city, syempre mahirap pasukin. Ang gagawin ng isang mas malakas at mas maraming sundalo, di ba? Papaligiran yan para hindi makapasok, makalabas ang pagkain, tubig, di ba? Lahat ng hanggang maubos yun, hanggat magugutom na lahat ng tao sa loob ng isang lungsod na may wall naman, na may harang, hanggat mamatay na, hanggat it's either susuko sila or labas sila, magkikakamikaze na sila, laban na, or makikipag-usap na. So yun ang ginawa daw dito ng isang maliit na lungsod, kinubkob or naging under siege, kung sa English, under siege. Ngunit natagpuan ng isang lalaki, dukhang lalaking pantas, at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang lungsod. Gayon may walang nakaalala sa dukhang lalaking iyon. Ngunit sinasabi ko na ang karunungan ay mas mabuti kaysa kalakasan, bagaman ang karunungan ng taong dukha ay hinamak at ang kanyang mga salita ay hindi pinakinggan. Sabi na naman dito, isimplihan ko na lang, Solomon gives another interesting observation. Sabi niya, nakita ko. I saw with my own experience, baka sariling karanasan ni time and chance struck a weaker city, ang isang mahinang lungsod, when a king came against it. Napansin niya ang labanan ay hindi napanalunan ng mga mas malalakas, mas maraming sundalo, mas magagaling na sundalo, kundi ng isang mahirap na lalaki na nagkataon may mas matalinong plano kaysa sa sino man sa lungsod. Galing nung isang mahirap na taong yun. Ngunit nakalimutan lang siya ng mga tao. Makikita natin dito, mga kapatid, na ang mabubuting gawa o ang merito ay hindi laging ginaganti pala. Yun. Kung ano man yun. At ang mundo ay maaaring maging hindi patas pagdating sa pagkilala sa iyong ginawa. Dahil sa buhay na ito, maraming beses ang iyong mga gawa ay hindi napapahalagahan. Sino may ganun sa trabaho? Ako, isa na ako doon. Feeling ko,
Parang hindi napapansin. Baka sana feeling lang yun. Hindi dito sa church, ha? Lahat naman tayo may work, eh. Parang hindi, minsan gagawa ka ng maayos, gagawa ka ng maganda. Hindi na maalala. Minsan nakakatampo, minsan naman hindi. Pero ito yung nangyayari. Hindi kinilala yung ginawa ng isang mahirap pero may karunungan na lalaki. Hindi kinilala ang kanyang gawa. Kadalasan ganun ang nangyayari po sa atin. So ano na lang sasabihin natin? Ayoko na magtrabaho. Kasi ganun din naman eh. Hindi rin ako mapapansin eh. Ba't ko pa gagawin? Wala naman magte-thank you sa akin. Mga kapatid, baliktad. Ecclesiastes chapter 9 verse 10 ulit. Ano man masumpungan gawin ng inyong kamay, gawin mo ng inyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Sheol na iyong patutunguhan. Wala tayong pakialam. Hindi ka pansinin, hindi ka bigyan ng tamang parangal, kawawa ka naman. Hindi. Kahit hindi po tayo, kahit wala pang pumapansin sa atin, kahit walang halaga, kahit walang pasasalamat ang ginawa mo, ang sinasabi ng Biblia, work with your hands. Work heartily. Walang pasasalamat, walang problema. Trabaho ka lang. Walang pumapansin sa'yo, walang problema. Magtrabaho ka ng maayos. Matuwid kang magtrabaho. Walang sayang. Tama pa rin at matuwid pa rin gamitin ang karunungan ng isang lalaki kahit na alam natin na malilimutan din ang ating gawain. Diba? Kahit na sa ating trabaho o ating mga kontribusyon na hindi naaalala o hindi nakikilala ng sino man, walang problema. Ang ating tungkulin, according to verse 10, ay gamitin pa rin ang ating mga talento sa lahat ng ating makakaya. Pag isa kang may bahay, isa kang housewife, at hindi pinahahalagahan ang mga gawaing bahay, kapatid, patuloy ka lang. Trabaho pa rin kayo na may kahusayan. Kapag ikaw ay isang estudyante, na group work kayo, puro ikaw na lang ang gumagawa, walang kaso. Huwag panghinaan ng loob. Kapag ikaw ay isang nurse, isang health worker, isang doktor, abuso na, sobra-sobra na ang ginagawa mo, higit pa sa inaasahan sa'yo. Tandaan nyo, hindi lang para sa ospital ang inyong trabaho, pero para sa Panginoon. Kung isa kang trabahador na payo ka lang ng payo, na hindi kailanman kinikilala, kung hindi kinukuha lang ng amo mo para gawin ang kanila, kunwari, sariling idea yun, okay lang yan. You're working for the Lord. Minsan, Kristiyano ka, nagsishare ng gospel, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos sa iyong kaibigan, ngunit ang pagbabalik loob ng kaibigan mo ay sa ibang simbahan. Hindi ka nag-GFC, bad trip ha. Okay lang yun. Parang nasa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 sinasabi, whatever you do, ano man ang iyong gawin, gawin mo ng para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ano man ang masumpungan gawin ng inyong mga kamay, gawin mo ng inyong makakaya with all your might. Ang kamay ni Noah, kilala niyo si Noah, malapit na po tayo matapos, ay patunay ng pananampalataya. Gumawa ang mga kamay ni Noah ng isang bagay na hindi pa nga niya nakikita eh. Wala naman siyang model, hindi pwede sabihin, Noah, sabi ng Diyos, gawin mo ito.
Hindi eh. Sabi niya, gumawa ka ng arko. Gumawa ka ng isang barko. Lord, ano yung barko? Yung barko, yung lulutang pag umulan. Lord, ano yung ulan? Yung ulan ay, pag marami ay babaha. Lord, ano yung baha? Lahat ng iyon hindi pa nakikita ni Noah. Ngunit kung tinitignan natin ang kanyang mga kamay, makikita po natin ang patunay ng pagtsatsaga na sa huli ay nagligtas ang kanyang buhay, kanyang pamilya, at kahit yung pagpapatuloy ng sangkatauhan. Humanity was preserved because of Noah. Kung hindi niya ginawa yun, hard reset si Lord. Reboot. Of course, you know, He is in total control of everything. Pero yun po ang gusto natin. We work with our hands. Pag tinignan natin yung kamay ni Noah, how many years nagtrabaho sa isang ark na hindi naman niya alam kung ano yung ulan, hindi man niya alam kung ano yung baha. Basta't nagtiwala lang siya. Sabi ng Lord, magtrabaho ka dito, ito gawin mo, ito specifications, gawin mo yan. Yes, Lord. Gawa ng gawa. Pag kinamayan mo si Noah, ang kapal ng kalyo mo, bakit? Pagtitiwala sa Diyos. Ganon din po ang sinasabi ni Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatever we do with our hands, do it with all our might. And then we have 2 verses, 17 and 18, na hindi ko alam kung paano ko isisingit. Pero last preaching ko na ito. Someday, pag magaling na ako mag-preach, maintindihan ko yung 17 and 18. Pero nag-usap kami ni Doc Rico, kukunin din niya next week ito. Ang mga salita ng pantas na narinig sa katahimikan ay higit na mabuti kaysa sigaw ng pinuno sa gitna ng mga hangal. Ang karunungan ay mas mabuti kaysa sa mga sandata ng digmaan, ngunit sumisira ng maraming kabutihan ang isang makasalanan. Ang sinasabi lang natin dito is hindi naman laging porkit malakas ang boses mo, ikaw ay ang pinakamatalino. Alam natin, ang pinakamalakas na boses, madalas, hindi yan yung pinakamatalinong boses. Nakukuha lang ng leader na ito ang gusto niya sa pamamagitan ng pagsigaw. Nakikita natin itong nangyari sa mga lugar ng trabaho. Pag may mali yung boss, tataas na yung boses. O, bakit ginawa mo yan? Pero sa totoo lang, yung boss yung mali. Kahit sa pamilya, kahit sa church, kahit sa negosyo, ganun, pag lumalakas ang boses, parang gustong kinokontrol. Ngunit kadalasan, hindi po ang pagsigaw ang dapat maayos. Sa makatawid ito, ang pinakamadaling paraan para sirain ang isang pamilya, isang negosyo, isang simbahan, yung hindi ka makinig sa mga suggestion. Pagpapakumbaba at tahimik na karunungan or ang wisdom ang kinakailangan. Ang sabi ni Solomon, ito ang recommendation ni Solomon, ay ang paggamit ng matatalinong salita. Hindi maingay at pasigaw na salita. Yan ang sinasabi niya sa verses 17 and 18. Ang maingay ay makukuha lamang ang physical na attention for a while lang. Listen up, di ba? Pag sumigaw, hoy, makinig. Yun lang eh. Pero kung wala rin laman ang sinasabi, hindi rin niyo maunawaan. Ang matatalinong salita ay tumatagos ng malalim at palaging karapat-dapat pinakikinggan kahit na hindi ito palaging sinusunod. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 7 verse 19, ang karunungan ay nagbibigay ng lakas sa pantas na hinggit kaysa sa 10 pinuno na nasa lungsod. Mas mainam pa rin, mas maganda pa rin, mas magaling pa rin ang karunungan kaysa sa pagsigaw na walang kwentang salita. Malamang sa malamang, itong pinuntahan natin na yung mahirap na wise na nakapagsagip ng isang maliit na lungsod, sure yan, pagdating ng 20 years, nabaliktad na yung story. Iba na yung history niyan. Sabihin, oh, magaling nung maliit. Hindi na siya naaalala. At yung payo niya, yung naging payo niya, naging malamang, naging payo ng pinuno na maingay, na salita ng salita, na nagsisisigaw.
Pero mas mabuti pa rin na kahit na alam natin mangyayari po yun, tutulong ka pa rin. Magsasalita ka pa rin. Sa pagtatapos, alam mo, lagi natin pa nag-uusapan ng kamatayan. Hindi pa nga ako namamatay, expert na ako eh. Pero today, gusto ko lang paalala lahat kayo tungkol sa ilang taon o ilang minuto o ilang araw na mayroon tayo dito sa mundong ito. Isipin natin ang ating eternity, kawalang hanggan. But at the same time, ang gusto ni Solomon today, yung pansamantala, para sa ngayon, isipin ang buhay o natitirang bahagi ng buhay natin. Yun ang nais si Solomon na gawin natin dito. Kita naman sa text nasabi niya, ay mamamatay ka na soon. Hindi mo alam kung kailan. Anong gagawin mo? Tatamad? Hindi. Whatever your hand does, do it with all your might. Magtiyaga po tayo kahit anuman larangan yan. Sinasabi sa ating mga talata, gawin natin, gamitin natin ang ating pinakamahusay na kakayahan. Gawin mo ito dahil hindi mo ito magagawa sa kabilang lugar, sa mga patay na iyong pupuntahan. Gawin mo ito dahil sa kawalan ng katiyakan. We are uncertain of what might happen tomorrow. Pagsisisihan mo pag hindi mo ginawa yung lahat mo. Gawin mo ito sa kabila ng katotohanan na kahit hindi ka pinahahalagahan at hindi maalala ang inyong gawain at hindi ka bibigyan ng respeto, walang problema. Gawin mo ito dahil mayroon tayong katiyakan na lahat ng mga natatakot sa Diyos ay magiging mabuti. Sabi sa Ecclesiastes chapter 8 verse 12 na magiging tiwasay para sa mga natatakot sa Diyos. Mas maganda sa English at para sa mga Inglesero, babasahin ko. Yet I know that it will be well with those who fear God. Period. Trabaho lang. We don't know anything about the future. And by the way, kayong mga bata, huwag kayong magiging parang si Solomon. Nasa huli na lang ang nagsisi. Ngayon pa lang, trabaho na ng maayos. Maaga pa lang, focus ka na on fearing God. Magkaroon ka na ng takot at tiwala and doing what is right with our hands. Because we are owned by the one that holds up the standard of right and wrong. We are His. Siya ang may-ari sa atin At pwede tayong kunin at hindi tayo pwede mag-question, hindi tayo pwede sabihin bakit. Bakit mo ginawa? We know that His motives are good, pleasing, and perfect. Sometimes it is mysterious for us, yes. Pero sinasabi nga dito sa Biblia, 1 Corinthians chapter 6, we are not our own. We were bought with a price. So glorify God in your body and with your hands. Tandaan ng pahayag na kay Solomon ay walang-wala. Ang revelation ko kay Solomon ay walang-wala kumpara sa pahayag na nasa New Testament. Wise si Solomon, but we have much more gospel wisdom than him. Si Kristo hindi niya nakita, hindi niya nabasa. Ang alam lang niya may darating na tagapagligtas, hindi niya alam ang pangalan, hindi niya alam paano. Tayo pag tinignan natin ang past, historically, without the Bible, history, alam natin may Kristo. Lalo na binigyan tayo at iniwan niya sa atin ang isang banal na Biblia. Banal na salita. Dami nakakita. Kinanta natin kanina, because He lives, maaari natin sabihin totoo ang ating pananampalataya. Na may mahigit na 500 taong nagsaksi sa isang pagkakataon at nakasulat sa Biblia na hawak po natin. Napakalinaw po ng pananaw natin patungkol sa kaligtasan. Si Solomon hindi nakita yun. Nakita lang ni Solomon
Fear God. Sabi niya sa chapter 12. Hindi ko na isuspoil ko na para sa inyo. Hindi naman ako mag-preach niyan eh. Fear God, sabi niya sa dulo. Tayo, alam natin, nakikita natin intricacies of the Bible. We can see eternity. We can see the millennium. Lahat in-instruct na tayo. Si Solomon, hindi eh. Kikita lang niya from afar, hindi pa na masyado, hindi pa naka-black and white. Black and white pa lang. Tayo, nakikita natin 3D already, with 3D glasses. Mayroon tayong mas mahusay na pananaw sa kaligtasan, mayroon tayong mas mahusay na pananaw at maraming kaalaman patungkol sa kawalang hanggan, kaysa sa maraming, compared to all those Old Testament saints. Kaya nga pag tinitignan po natin ang Book of Ecclesiastes, sa bagay-bagay, mula sa pananaw ng karunungan ng tao or under the sun, it has value on its own, but it is limited. Ngunit bukod sa karunungan ng kaalaman natin regarding salvation sa pagliligtas ng ating Panginoon na si Jesus Christ, napakalayo po ng ating kaalaman compared to the wisdom here na binibigay lang ng Ecclesiastes ni Solomon. Kailangan lang natin siguraduhin ang bawat isa na tinatanggap natin ang kaligtasan na nanggagaling kay Jesus. Sayang lang ang lahat. Tama naman yung sinasabi dito eh. Magtrabaho ka ng mabuti with all your might. Do it right. Pero masasayang lang yun pag wala kayong relationship with Christ. Siguraduhin po natin na mayroon tayong relasyon kay Kristo, kilalanin po natin si Kristo, at siguraduhin na mayroon tayong salvation, buhay na walang hanggan. God, Holy Spirit, would you speak to each and everyone today? Purihin ang Diyos. Salamat, Pastor Pedro, sa pagpahayag ng kanyang salita. Naway ang mga salita ng Diyos ay magdulot sa atin na tumingin kay Kristo, ang ating dakilang huwaran, na dahil sa kagalakan na inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng lahat ng pasakit, paghihirap, pangungutya, tiniis ang krus. Sa ating patuloy na pamumuhay, atin itong alalahanin sa ating paggawa dahil sa biyaya ng Diyos ng masigasig, may kasiyahan at naway may pananabik sa Kanyang pagbabalik. Sa atin pong pagtatapos, inimbitahan ko po ang lahat na tumayo. Atin pong awitin, maging aking pananaw, salin ng Be Thou My Vision. Diyos, maging tanging pananaw, maging kong tampulan ng isipan, aking pagnilay gabi at araw, matulog pumangon aking tanglaw. Maging dunong ko't wikang totoo, sa paglakad laging
sa'yo. Maging kaampilan kahit pananggalang, aking kang sanghay at kagalakan, kanlungan aking toreng matibay, dalhin palangit o kalakasan. Di nakatuon sa purit yaman, ang tangi kong manay ikaw sa buhay, kay pangunahin sa aking isipan. Hari ng langit o aking yaman. Hari ng langit, aking tagumpay, naway abutin iyong kagalakan. Puso ng puso, anmang kahatnan, manatili kang aking pananaw. Meron po tayong mga ilan na paalala. Tagalog Bible Study on Thursday, April 30 at 8 p.m. via GFC Facebook. Si Pastor George ang magtuturo nito. Ang session number 6 ng Book of James or Santiago. Ang pananampalataya mo ba ay patay o buhay? Patay na naman ang pinag-uusapan. Women of Grace, join us for the 4th session of our Crossroads with Christ series on Saturday, May 2. Continue to pray for our speaker at 9 a.m. here at the GFC Center. This is open to all women, so please mag-invite kayo ng mga family tsaka mga friends niyo. Meron din youth this coming Saturday, May 2 at 3 p.m. Samahan niyo kami dito as we continue our study on Psalms, mga awit, the soundtrack of the soul. Invite niyo yung mga youth niyo and family and friends. Invited po kayo, mga youth. Basta youth. Bawal ang ga-youth. Parenting Seminar, save the date, the roadmap of parenthood. Parenting is a calling. We don't walk alone. Discover God's design in raising the next generation. Please see the poster for the event schedule. Ito po ay open para sa lahat. Kahit hindi po kayo parent, gusto niyo matuto about parenthood, marami pa rin mga prinsipyo makukuha patungkol po dito. Stay tuned for more details. Tsaka lastly and most importantly, Church Camp 2026, registration is still open. You may reserve a slot at the back after the service. Please check the screen for fees. At ang ating title or ang ating theme is Compelling Community. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami sa napakaganda niyo pong salita sa Ecclesiastes, Father. We just pray, sana maunawaan po namin ang inyong kagustuhan sa aming buhay. Sana makuha po namin, hindi lang po, may we really truly understand that you own us, our life, and even in our death, that you are sovereign over it, that you have reasons for the mysteries that we might question sometimes. Help us to have hearts, Lord God, that will be molded into what you want us to be, especially in this aspect of your providence and your sovereignty. Allow us to just be excellent workers as well with our hands, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, at bigyan niyo din kami ng pagkakataon makapagpahayag ng salita ng Diyos this coming week. Protektahan niyo po ang bawat isa until we meet each other next Sunday. Father, would you just grant, protect us kahit sa against the weather. Napakainit, Panginoon Diyos. Alam po namin marami pong
maaaring magkasakit, Father God, because of this. Would you protect the people of GFC as well? We pray that you give us provision for those who need the provision. For those who are hurting, Lord God, would you just speak, communicate your truth to them? And for those who need healing, Lord God, as well, physical healing, Lord, would your healing hand be upon each of them? And we thank you for everything, Lord God. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everybody.